Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito talaga masasabi ko na talagang ginulantang ni Mr. President Bongbong Marcos ang mga residente ng lungsod ng Maynila na kung saan ay mayor ito si Isko Moreno. So alam naman po natin noong midterm election kung sinong sinuportahan nito ni Isko Moreno. Kaya sabi ko nga ho, maiinggit na naman itong mga DDS sa ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos dyan sa lungsod ng Maynila. So ito ho mga ka-action, piniplex ko po itong mga magagandang programa ni Mr. President Bongbong Marcos dito sa ating YouTube channel para nang sa ganon malaman ng ilan sa mga ayaw kay Mr. President na may mga magagandang ginagawa ang Pangulo at napapakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya wag nyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video natin. At kung maaari lamang, maaari nyo po i-follow ang aking Facebook page, The Action Man din, at same profile din po dito sa ating YouTube channel. Marami pong salamat. O eto ho mga ka-action, ako po ay talagang humanga dito sa isang housing unit nga na talagang ang roof deck may swimming pool ha. At ito pa, bukod sa roof deck na may swimming pool, abay hindi na kailangan lumayo ang mga sino mang makatira dyan para magpa-check up dahil may health center mismo sa baba ng nasabing housing unit. O ito ho mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin itong naging speech ni Mr. President Bongbong Marcos. Salamat, Jorme, sa iyong pagpakilala. At magandang tanghali po sa inyo lahat. Magsiupo po tayo. At patatagalin ko yung speech ko para mapilitan si Mayor magpakain. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At good morning po. Napakaganda po ng aming inikot dito sa inyong San Lazaro na housing na ginawa, na nakakaiba sa lahat ng aming ginawang housing sa national government. Lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Kung hindi, kailangan malapit, mayroong serbisyo. Ito, ngayon lang ako nakakita na mayroong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. Kung meron silang karamdaman, doon sila pupunta. Nakita ko nga yung malaking karatula, nakalagay doon, PhilHealth accredited na. So, basta't maging tenant dito ay magiging maginhawa ang service ng healthcare ng ating mga pasyente, magiging pasyente. Ito po ay nagpunta ako rito para makihalo, pero ang katotohanan, we will share the credit, pero ang katotohanan, gawain po ito ng Manila City Government. Kaya magpasalamat tayo sa inyong mayor, sa inyong vice mayor, lahat ng City Council, dahil ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito, asahan mo. Dahil napakagandang modelo itong ginawa ninyo. Ito ay bahagi ng tinatawag ng Maynila na in-city housing program. Nagsimula po ito, baka alam na ninyo, yung condominium. Yun yung nauna, condominium 1 and 2. Sumunod na yung binondominium, yung Pedro Hill Residence, yung dinadaan-daanan natin sa Skyway. Tapos San Sebastian Residence at saka yung Baseco Community. Yung po ang dinaanan din po namin. Galing din po kami sa Baseco Hospital para makita kung ano yung mga facilities para sa ating mga kababayan doon. At masasabi ko nga ulit, napakaganda naman at maayos. At sa palagay ko, kagaya ng sabi ko doon sa Baseco,
napakapalad ninyo na ang liderato ng lungsod ng Maynila ay talagang malapit sa tao, nauunawaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi lamang nauunawaan kung hindi ginagawang kaagad ng solusyon. Naiinggit nga ako, sinasabi ni Jorme, yung isang housing na ginawa na sa 3 months. Ilang unit yun? 200 plus units. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD na ganun kabilis. Kailangan na magpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Ikaw na mag-in-charge doon para mabilis ang pabahay natin. Kaya naman po ay makikita natin na kapag magandang ugnayan ng local government, ng national government, andito po Land Bank, sila po nagpondo nito. Mula nagsimula pa po ito nung pandemya. Kaya natapos din at ito ay makikita natin magiging napakahalaga ang ganitong klaseng mga pasilidad para sa ating mga kababayan na may pabahay at maraming mga serbisyo at inakyat pa namin, may swimming pool pa doon sa taas eh. Parang social, para ako nasa Makati, para hindi naman isipin na makakita tayo ng ganito sa socialized housing, ganito kabilis, ganito kaganda, at dapat nga magpasalamat tayo na mayroon tayong ganito at yung mga inspirasyon na nagdala ng ganitong klaseng facility dito ay dapat natin pasalamatan at ito ay kasama po sa aming programa bilang sa national government dito. Kaya po ako'y nandito. Kahit hindi national government project po ito, ay gusto kong ipakita sa lahat ng taong bayan na ito ang maaari natin gawin. Basta't magandang ugnayan, basta't magandang ang pag-coordinate ng national at saka local government, marami tayong magagawa. Ito, local government pa lang, pag pinagsama mo pati, yan na nga, yung mga funding, yung mga pondo na manggagaling sa national government, yan po, ay makikita po ninyo, ay napakalaki ang magiging benepisyo sa ating mga kababayan. Kaya po, ay congratulations po sa inyong lahat, sa lalo na yung mga maninirahan dito sa napakaganda na San Lazaro Residence dito po Santa Cruz. Kaya alam niyo po, ito po ay naalala namin lagi yung housing dahil kawawa rin ang ating mga kababayan at kakulang-kulang yung housing. Pinaalala sa akin ni Jorme, yung housing dito, yung luma dito, Bliss pa ito. Yung mga bata, hindi na nila alam yung Bliss. Tinayo ng mother ko, si Imelda yan. Panahon pa ng mother ko yan. Nung siya ay Human Settlements Ministry. Yan po. At diyan po namin natutunan, nung panahon ng mother ko, yung Human Settlements. Kaya hindi, ang title po ng kanyang departamento, hindi housing. Ang departamento was at the time, at saka nabalik, is gumagawa sila, hindi lamang nagpapatayo ng bahay, kung hindi isang komunidad. Kaya Human Settlements. Dahil, tama rin naman. Hindi ko mabasay dahil maglalagay ka ng ilang bahay sa bundok, wala namang trabaho, wala nang walang palengke, walang simbahan, walang eskwelahan. Mahirap. Walang pupunta ron, walang titira doon. Kaya ganitong housing na ito, ganun din ang pag-iisip na kumpleto na. It is not just a unit, kung hindi ito ay isa pa rin ay kasama sa community. Binubuo ang isang community. Ginawa ngayon dito sa Maynila, binuo yung isang community dito sa isang building. Kaya congratulations sa lungsod ng Maynila. Congratulations sa lahat ng magiging beneficiary dito sa magandang programa, magandang proyekto na ito. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali. At saka pwede na yata. Merry Christmas na po. Merry Christmas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Wow na wow.
masaya ang Pasko ng lungsod ng Maynila. Dahil dyan sa magandang programa na inano sa inyo ni Mr. President Bongbong Marcos. Ako mga ka-aksyon, talagang gusto ko talaga makaabil niyan. Paano kaya mag-apply dyan? Kung ano ba mga requirements na kailangan? Kung alam nyo po kung paano at kung saan pwede mag-apply, paki-comment nga ho dyan sa comment section natin. Ako interesado ho talaga kasi ako talaga mga ka-aksyon dito sa Maynila, hindi ko po ito sarili bahay, nangungupahan lang po ako. Kaya balak ko ho talaga na kumuha ng ganyan, pero hindi ganyan sa story. Alam ko may mga ano lang, may mga ano ba yung tawag nitong nakahilera lang pero hindi siya building na pataas, part yata ng Laguna. Yun yung mga gusto ko. Ayaw ko dyan tumira sa mga mahahaba kasi natatakot ako dyan. Oo. 'Di ba? Seryoso po ako mga ka-action ha, mga kakamping, mga loyalista. Kung alam nyo kung saan pwede mag-apply at kung paano mag-apply at kung ano po ang mga requirements, ano naman dito, paki-comment man o kung kaya paki-message na lang sa akin sa Facebook ko na J. De La Cruz. 'Di ba? O ayan po mga ka-action, mga kakamping, ang magandang hatid ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. O ayan, si Isko, siyempre, ikakatuwa ho talaga ni Isko yan dahil ang makabeneficiary yung mga sinasakupan niya ng mga kababayan din natin. 'Di ba? O, kahit alam naman po natin ito si Isko nung midterm election kung sino ang kanyang sinuportahan. Pero dahil sa presidente nga, si Mr. President Bongbong Marcos, wala ho talagang kulay-kulay yan para sa kanya. Lahat talaga pupuntahan niya yan. Hindi man lahat makakaabil sa mga magagandang programa, pero nga sabi natin, wala ho siyang pinipiling lugar kahit hindi man siya sinuportahan noon. Basta programa niya, dapat naman ho talaga wala siyang pipiliin na lugar dahil siya po ay ama ng bansa natin. 'Di ba? O, kaya ang mga DDS, inggit na naman kayo. 'Di ba? O, yan lang ho mga ka-action, mga kakamping kaging, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!